Bakit sa tingin mo, tila may effort na gustong palitawin na Heart is not a good person? Talagang siya ang nakikita, siya rin ang sinisisi, kahit pa alam naman ng lahat na tila wala naman siyang kasalanan. This is Alwin Ignacio, the diva that you love. Together with me is my kumaring Ultra Maldita, Hi, this is Alex and Brosas. you are watching The Kitty Show, ang tayo na talakayan showbiz edition. Even if her husband was mostly very gentlemanly, at tinanggap ang pagkakatanggal niya bilang Senate President, si Kineso Escudero, damay na damay ang kanyang asawang si Heart Evangelista dahil sa mga pangyayaring ito. On Facebook, may dalawang makatapang na mga pahayag. Ang una, mula kay Attorney Jesus Falsis, na sinulat niya noong August 31, kung saan kune-question niya na kung bakit for all the so many lavish displays of Heart Evangelista, ang kanyang point of contention is bakit hindi siya top taxpayer? Sa dami-dami ng mga ginagastos niya, sa dami-dami ng mga binibili niyang mahal na mahal, bakit siya wala sa listahan ng top taxpayer kung saan man siya nakatira? Sabi niya pa, naghanap pa siya ng mga dokumento para baka nga naman mamaya mali siya sa kanyang hinuha. Wala siya nakitang dokumento na nagpo-prove na kasama si Heart Evangelista sa top taxpayers ng bansa natin. Pangalawa, may isang digital creator from Montreal, Quebec, si Adriana HMD, na in perfect English, kune-question ang katotohanan na, una, wala naman sa TV show si Heart. Pangalawa, in twinkles daw ang kaniyang mga endorsement. Pangatlo, hindi naman raw talaga kalakihan ang kinikita ni Heart sa pagrampa-rampa niya sa Paris, sa Milan, at kung saan-saan pa. Kaya takat-taka siya, bakit gano'n rin ka-lavish ang lifestyle ni Love Marie Umpauco Escudero? Mare, anong masasabi mo sa mga pahayag na ito ni Attorney Falsis at ni digital creator Adriana? I think they are making theories out of Thin air? oo, parang ganon. Mhm. Kasi unang-una, bakit hindi si Heart Isa sa mga top taxpayers. taxpayers? Mm. It's because she earns in dollars Mhm. or in euros. Mhm. So pag doon pa lang ang bayaran, cut na ang tax. Mhm. So hindi na dadating yan dito. Okay. 'Di ba? Mm. I know for a fact, hindi naman for a fact. I know na parang yung digital niya, digital ang tawag doon, Platform. hindi, yung digital endorsements niya, 'di ba? Mga branded na mga bags, branded na mga 'di ba? Shoes and everything. Millions ang yung bawat post ni Heart. I think that's pegged at 5 million Okay. pesos. Mhm. Again, Mhm. it does not 'di ba? Pag digital kasi yan nakakalusot. I mean hindi 'di ba ang daming yumayaman sa Hindi, sa YouTube pero hinahabol na sila ng BIR. Oo nga, pero May batas na kasi ngayon na dapat pag digital creator ka, magbabayad ka rin ng tax. pero anong tawag dito? Very minimal, That I don't know. hindi naman Ang taga BIR, paki-explain Oo. nga sa amin how do Hindi you... naman yun tawag dito, hindi naman lahat na monitor Sa dami ng digital thousands, creators. millions. 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 Mamomonitor mo ba yun? Mhm. 'Di ba? Sa Facebook na lang, yung mga monetize sa Facebook, mamomonitor ba ng yun? BIR. Ng BIR? Instagram, Mm. mamomonitor nila? You get paid by sa Instagram? Oo. May bayad rin yun. Yung yung kay Heart,
Ang ano niya, yung mga branded na products ang nagbabayad sa kanya para i-post niya. Okay, question. Bakit sa tingin mo, tila may effort na gustong palitawin na Heart is not a good person? Kasi yun ang dating sa akin ng mga posts eh. Parang, Heart is not a good person, na maganda siya, oo, pero inside her, she's also very corrupt. What say you? Ay, that is a misnomer. Okay. You know why? A photographer told me once Mhm. kung gaano kayaman sila Heart. Okay. Kasi he went to a private island. Mhm. I don't know if it was in Batangas. Basta, there was a private island where there were only 5 houses. Mhm. Yung isa doon kila Heart. Daong Paucos. Oo. Lahat. All four, yung mga Mhm. kapitbahay niya, sila ang nagsusupply ng lahat ng pagkain. Mhm. From breakfast, to Mhm. merienda, to lunch, to merienda again, and dinner. Mhm. Can you imagine that? Mhm. Kung ilan yung household, kung ilan yung nakatira doon sa bahay, sinusuplayan nila lahat yun. But that is the father of Heart, not Heart herself. Eh, syempre meron siyang ano din doon. Meron din siyang Kasi ang contention dun, if I remember it right, ang contention ni Adriana is that the restaurant of the family is not as popular as it were before. Oo. And she thinks, her opinion was, that Heart is not hands-on as far as the operations of their family restaurant is concerned. She'd rather do her thing than really be of service to the business of the family. So she is wondering, where is this money coming from? Bilangin yung endorsements ni Heart. Mhm. If it's peg at 20M, Mhm. at meron siyang 10 endorsements, Mhm. that's a cool 200M. Okay. If that's a cool 200M per Philippine yung Philippines, kasi na-resolve na natin yung issue na pag kumikita ka sa abroad, kasi ganun nangyari kay Manny Pacquiao, di ba? Lahat ng earnings siya sa abroad, doon siya nagbabayad ng tax. If that is that kind of earning that she has, bakit wala pa rin siya sa top taxpayers? Alam mo, ang dali-dali naman ano yun yan eh. Mhm. Ang dali-daling, yan yung problema ng dalawang ng dalawang... There's Attorney Francis kasi already research. Naghahanap siya ng documents. Bakit wala si Hart sa top taxpayers? Ang dali-daling i-resolve niyan. Mhm. Go. Eh, why don't you go to the BIR and ask? Nag-ask na nga siya. What was... Wala nga raw sa listahan si Hart ng mga top taxpayers. Parang hindi niya... that's the answer. Hindi niya ma-resolve na this is how much you project and how much you spend. Tapos biglang wala ka sa top taxpayers. Parang she was even comparing her to Ann Curtis, na who's one of the top taxpayers. Of Chris Aquino, who's one of the taxpayers as well, despite the fact that she's sick. Hindi siya one of the taxpayers si Chris. Si Chris? Oo, wala na siya. Hindi. Wala na siya What nung panahon niya, yun nga. Pero si Hart, diba si Ann sa ngayon, is one of the taxpayers. And even if she splurges on lavish things, parang nakokonect niya yung that sa afford niya. Kasi one of the taxpayer siya eh. Etong babaeng to, according to ako... Kasi hindi nila pinuput into consideration yung malaking kinikita ni Hart sa sa mga brand, yung mga luxury brand na ini-endorse niya. Hindi nga, kasi nga, di ba sabi mo nga, kasi nga yung tax na yon bayad na niya. Oo, bayad na nga doon. Kaya nga, ibig sabihin yung kita noon, hindi nila pinuput into consideration. Na yun pa lang, kaya na ni ang maluho niyang pamumuhay. Sa kinikita niya niya dun sa sa abroad. Sa abroad. Ah. So,
kung kahit na i-ano mo pa yan, eh di lalo na pag nadagdag yung yung kinikita niya dito, yung mga endorsements niya dito. So, Di ba? does Heart Evangelista deserve this kind of scrutiny? She deserves that kind of scrutiny only kung corrupt siya. Mhm. Pwede yon. Mm. But she's not. She's a hardworking woman. Di ba? She was not, she didn't figure in any controversy na may kinalaman sa pera. Pera. Di ba? Mhm. Meron ba tayong nabalitaan na Wala naman, di ba? Mhm. Mm. Di ba? Oo, di Ganun ba? lang yun. Ang bongga naman ng talakayan na ito. Di ba? Iba rin. So, di ba? Ito po si Alwin Ignacio na inaanyayahan kayo na, syempre pa, sundan ang aming Diario Tirada YouTube channel. At syempre, papanoorin niyo rin kami sa aming Facebook pagina tuwing Sabado at Linggo, alas 4 ng hapon. Ito po si Alwin Ignacio muli at kasama ko aking kumaring Ultra Maldita. Hi, this is Alex Brasas. At kayo po ay nanonood sa punong-puno ng sustansya at katalinuhang The TT Show, ang tayo na talakayan showbiz edition.